Yan. Kaya niyo po yung baba, medyo malalim. Pupunta po kami ngayon sa Grotto di Labante. Madali lang pumunta dito. Kulang-kulang 1 oras lang siya sa makina. Gawin ka sa Anong tawag dito? Ito ay Cascata di Santo Cristoforo di Libante. Talaga? Matatagpuan sa Castelldayano. Natural formation siya. May mga characteristic siya na bihira na nangyari sa mundo. One of the longest din siya kasi ang mga normal na sizes ng mga ganito is from 4 meters lang. Eto nasa 51 ata Tapos yung meters tubig taas. na ito tuloy-tuloy daw sabi niya. Ang pinanggagalingan ng tubig nito ay nanggagaling sa bukal ng San Cristoforo. Kaya nga tinawag ito na Waterfall of San Cristoforo. Ang bukal na ito ay nagsusupply ng 2 komune, ang Castelldayano at ang Vergato. Ang nangyayari pag puno na ang mga imbakan ng tubig ng 2 komune o ang tinatawag nilang troppo pieno, dito naman nila hahayaan ang tubig na dumaloy sa waterfall. Tara, tignan naman natin ngayon ang grotte or caves ng Travertino di Labante. Isa ito sa mga pinakamalaki sa Italia dahil na rin sa material na pagkabuo ng mga caves na ito. Tinawag itong Travertino dahil ito ay rock formation na gawa sa kalkare, kung saan ang tubig ay may malaking porsyento ng calcium carbonate. Ang materialing ito ay matibay sa kahit anong klase ng klima. Kaya sa paglipas ng panahon, nabuo ang mga caves na ito. Kaya ang bukal ng San Cristoforo ay tinatawag din na bukal na bato dahil na rin sa tubig na dumadaloy dito na puno ng calcium carbonate, kung saan naninigas ang kahit anong dadaluyan nito dahil na rin sa kalkaring namumuo.
Kung mapapansin nyo, ang mga caves na ito parang sponge ang pagkakagawa. Hindi siya solid, kundi may mga butas-butas or parang sponge nga na may parang mga boleda area. Dahil na rin sa karakteristik ng calcium carbonate na nabuo. Yung itsura niya na parang mabilis lang siya magiba pero hindi. Kasi ang mga ito ay na-form dahil mga kinapitan nila kung saan na-decompose na rin. So kahit na ganito butas-butas or may oka-oka ang cave na ito, resistant pa rin siya at matigas. Ayan, aakyat na tayo. Sa bubong. Ang gate na ito ay papunta sa kabilang parte ng cave. Para hindi tayo madulas. Yan. Step by step. Kasi isang mali mo lang dito, sigurado bagok ang ulo mo. Yan. Kaya niyo po yung baba, medyo malalim. Yan. Ngayon naman, bababa naman si Len.
Bali yung tubig yung nagpo-form sa sa garota na to. Yung taon-taon lumalaki yung grotto, mahaba. Next punta natin yung nandun sa may taas. Dun pinupunta nila doon. Ayun, napuno na yung mga observatory ng dalawang komuni. Kaya meron ka nang makikitang mas malaking volume ng tubig sa waterfall ngayon. Ang Pisoliti naman ay parang mga shell formation, yung may mga guhit-guhit siya na nabuo sa loob ng grota. Ito naman ang presepe ng bayan kung saan nakadisplay siya throughout the year. So yan, samahan nyo na lang kaming enjoy ang place. Ganyan dapat. You're my pangga. I'm looking. Yung agos ng tubig at huni ng ibon, nakaka-relax lang. Yan ang kaskata. Dapat yun eh. Yeah. Superb kahit maliit yung place. Nakaka-amaze talaga. Makaiwas man lang o makalayo sa caos ng Bologna. So yeah, enjoy na natin ang view at ma-relax sa sound of nature, music of sabi nila. If you see it, para lang siyang cow. Wala lang, imagination ko lang.
pauwi na po kami ngayon. Kaya abangan nyo na lamang yung mga video namin na i-edit at panoorin sa aming YouTube. Hello! Goodbye! Ito pa rin ako. Thanks for viewing guys. Sa susunod na videos ulit, like and share. At subscribe na rin kung hindi ka pa nakaka-subscribe for more updated videos. Thank you. Be safe always.